Ako si Maria at ito ang aking kwento. Maaga pa lang ay nagluluto na si Idam para sa umagahan nila ni Carmela, habang si Carmela naman ay mahimbing pang natutulog. Nalaman ni Idam na ngayon din ang balik ni Carmela sa kumpanya nila, habang siya naman ay papasok sa kumpanya ng lolo nila. "What are you doing?" Salubong ang mga kilay na wika ni Maria nang maabutan niyang naglulutong anak niya. Hinarap ni Idam ang kanyang ina. "Nasaan ang asawa mo? Bakit ikaw ang nagluluto ng kakainin niyo? Ginagawa ka ba niyang katulong dito?" Sigaw ni Maria. Nag-iisang anak ni Maria si Idam kaya hindi niya ito hinayaan na magluto o gumawa ng gawaing bahay. "Mom, ang aga mo namang bumisita dito. Anong kailangan mo?" Tanong ni Idam. Ibinaba naman ni Maria ang hawak niyang bag at pinalis sa kusina si Idam. "Mom, what are you doing?" "Nagluluto pa ako." Anas niya saka siya bumalik sa niluluto niya. "Hindi kita hinayaan na magpakasal sa babae na yon para lang gawin kanyang katulong." "Anak, bakit mo hinayaan na ikaw ang gumawa nito? Kung hindi kanya pagsisilbihan, sa bahay ka nalang kumain at hayaan mo siyang magutom dito." Napapakamot na lang sa ulo si Idam dahil sa kanyang ina. Hindi naman big deal sa kanya kung sino sa kanila ni Carmela magluluto ng kakainin nila. "I'm fine. Wala na tayo sa sinaunang panahon, Mom, para gawin pa nating big deal kung lalaki naghahanda ng kakainin. Ano ba kasing ginagawa niyo dito ng ganito kaaga?" Nang magising naman si Carmela ay dumiretso siya sa kusina at bahagya pa siyang nagulat na makita niyang biyanan niya. Maaga pa pero nasa bahay na nila to. Salubong ang mga kilay ni Mariang hinarap si Carmela. "Aba, anong tingin mo sa sarili mo, iha? Isang prinsesa na dapat pagsilbihan? Ano bang tingin mo sa anak ko? Gagawin mo lang siyang tagaluto habang ikaw mahimbing ang tulog mo? Look at yourself. Kagigising mo lang at nakapantulog pa. Kung prinsesa ka sa bahay niyo, huwag mong dalhin dito." Paninermo ni Maria. "Mom, stop it." Pagpigil ni Idam. "Pasensya na po kayo, Mrs. Festejo. Hayaan niyo ako nang magluluto sa susunod." Magalang pa rin naman niyang wika. "Aba ay dapat lang," sagot ni Maria. Napabuntong hininga na lang si Idam. "Maupo ka na dito, Carmela, at kumain. First day mo ngayon sa kumpanya niyo, hindi ba? Kumain ka na para makagaya ka na." Hinila ni Idam ang isang upuan. Nakayuko namang umupo doon si Carmela habang napapairap na lang si Maria. Hindi maintindihan ni Maria kung bakit nagpapaalipin ang anak niya kay Carmela, gayong contract marriage lang naman sila. "Sumabay ka na rin sa amin, Mom. Ano ba kasing ginagawa mo dito?" "Hindi mo sinasagot ang tanong ko," baling ni Idam sa kanyang ina. Inilabas naman ni Maria ang mga pagkain dala niya. Pinagluto niya ng pagkain ng anak niya dahil natatakot ng magutom. Gusto niya ring makasiguradong kakain ng anak niya bago ito papasok sa kumpanya. "Pinagluto kita ng mga paborito mo. Mabuti na rin palang nagluto ako dahil wala palang balak ang asawa mo na ipagluto ka." Nilapitin ni Maria ang anak niya at nilagyan ng pagkain ng pinggan nito. Saka siya naupo sa kaharap na upuan ni Carmela. Tahimik lang naman si Carmela at kinain namang inihanda ni Idam na pagkain. "Hindi niyo kailangan gawin ito, Mom. Hindi na ako bata para sikasuhin niyo pa. Nakabukod na ako pero hanggang dito sinusundan niyo pa ako. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Mama's boy? Kasal na ako pero parang bata niya pa rin akong ituring. Gusto niyang matuto ako sa buhay pero paano ko gagawin yun kung nandyan kayo palagi? Paano ko tatayo sa mga sarili kong paa kung sa tuwing nadadapa ako, tinutulungan niyo kong tumayo? Huwag na kayong pupunta rito sa susunod para maghatid ng pagkain. May mga pagkain naman kami dito ni Carmela." Anas niya sa kanyang ina. "Anak, ito ang unang beses na hindi ka na nakatira sa bahay natin. Naninibago pa rin ako. Masisisi mo ba ako? Gusto ko lang namang masiguro na may kakainin ka." "Mom, thank you for taking care of me. Pero kung ulitin yung ginawa niyo ngayon, hindi ako magdadalawang isip na lumipat ng bahay na hindi niyo alam para hindi niyo na kami mapuntahan." Hindi naman na nagsalita si Maria dahil alam niyang seryosong anak niya sa sinasabi nito. Nang matapos silang kumain, ay naiwan si Carmela sa kusina para ligpitin ang mga pinagkainan nila habang nauna nang maligo si Idam. Pinapanood ni Maria ang bawat kilos ni Carmela. "Marunong ka bang magluto?" tanong ni Maria habang naghugas ng pinggan si Carmela. "Pag-aaralan ko na lang po," sagot ni Carmela. Hilaw namang natawa si Maria.
Ang lakas ng loob mo na magpakasal pero hindi ka marunong magluto. Paano ang kakainin ng magiging pamilya mo? Lahat na lang ng pagkain na iharap mo sa anak ko ay bibilin mo pa sa labas? Hindi sumagot si Carmela. Hindi niya naman deny na wala naman talaga siyang alam sa pagluluto. Dapat lang talaga siyang mahiya sa ina ng asawa niya. Hindi bale na, siguraduhin mo lang na may maitutulong ka sa anak ko. At least dun man lang makabawi ka. Pero kapag wala kang nagawa para sa anak ko, hihilahin ko mga buhok mo palabas ng bahay na ito. Dagdag ni Maria sa kanya iniwan si Carmela sa kusina. Nang matapos naman si Carmela sa pagliligpit ay umakyat na rin siya sa kwarto niya at naligo. Naghihintay naman sa kanya sa sala si Idam. Habang nakatingin ito sa laptop niya. Nang makabihis si Carmela ay lumabas na siya ng kwarto niya at nilapitan si Idam. Hindi ka pa ba papasok? Mauna na ako sa'yo, pagpapaalam niya. Sa kanya inilabas ang susi ng sasakyan niya. Tumayo naman na si Idam. Ihahatid na lang kita sa kumpanya niyo. Madadaanan naman natin yon bago ako makarating sa kumpanya namin. Ani at nauna nang maglakad. Ayaw sanang sumabay ni Carmela dahil wala naman masyadong nakakaalam ng tungkol sa kasal nila. Pero hinila na siya ni Idam at pinapasok sa sasakyan. Hindi mo naman ako kailangang ihatid at sundo. May sarili naman akong sasakyan. Sadya na makasakay na rin sa driver seat si Idam. Madadaanan ko naman ang kumpanya niyo bago ako makarating sa kumpanya. Ngayon nasa poder na kita at ako ng guardian mo. Gusto ko masigurong kaligtasan mo. Paano kung gagabihin ka sa trabaho? Biglang umulan. May makasalubong kang malaking truck. Pipikit ka na lang sa takot. Paano kung makalimutan mong ihinto sa gilid? Seryosong saad ni Idam. Iniwas naman ni Carmela ang paningin niya. Nakita na nga pala ni Idam ang isa sa mga kinatatakutan niya. Alam kong pinipilit mong maging malakas at matatag pero kapag akong kasama mo, pwede mong ipakita sa akin ang kahinaan mo. Ako ang kakampi mo dito, Carmela. Pwede kang sumandal sa akin kapag pagod ka na, dagdag pa ni Idam. Biglang tumalon sa tuwa ang puso ni Carmela. Masarap pala sa pakiramdam na may matatawag kang kakampi. Tinuon niya na lang ang paningin niya sa labas, ng bintana at palihim ng gumiti. Nang makarating na sila sa kumpanya ng Hidalgo, at bumaba na kagad si Carmela. Minsan pa niyang lingon si Idam. Thank you. Ingat sa pagdadrive, Ania. Kapag natapos ka na sa trabaho mo, hintayin mo ko. Huwag kang lalabas sa kumpanya niyo hanggat hindi pa ako tumatawag sa'yo. Tumango na lang si Carmela. Ano ba ang tingin nito sa kanya? Isang bata na maliligaw kapag hindi sumunod sa instructions? Tinalikuran na ni Carmela si Idam. Umalis naman na si Idam para pumasok din sa trabaho niya. Napangiti si Carmela sa kanya nilibot ang paningin niya sa loob ng building nila. 5 taon na rin ang nakalipas simula nung huli siyang makapasok dito. I'm finally back, ma'am. I'm here again. Mahina niya saad sa sarili niya. Marami pa siyang pagdadaanan bago niya mabawi ang kumpanya pero hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang pamamahala sa kumpanya nila. Hindi niya hayaan na makuha ito ng stepmom niya. Look who's here, nakangising wika ni Sofia na makita niya si Carmela. Tumingin naman si Carmela sa likod niya. Masaya ka na ba nakapasok ka sa kumpanya? Tagumpay na ba yun sa'yo? Psst, ani ni Shoni sa kanya nilampasan si Carmela. Nilapitan naman ni Sofia si Carmela. Designer ka lang, ako pa rin ang head ng design department kaya susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Feeling boss na saad ni Sofia. Blanco lang naman ang mukha ni Carmela. Hindi niya na sinagot si Sofia at tinalikuran na ito. Empleyado ka lang dito, tandaan mo yan. Pahabol na sigaw ni Sofia. Muli naman siyang hinarap ni Carmela. Empleyado lang sa paningin niyo, pero sa paningin ng mga empleyado dito, ako ang nag-iisang tagapagmana. Hindi mo yun mababago, Sofia, dahil kilala ako ng lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Anas niya at tuluyan ng iniwan si Sofia ang nanggagalaiti na naman sa inis. Ah! Panira talaga siya ng araw. Makakaganti rin ako sa iyo balang araw. Hintayin mo lang, Carmela. Usal niya sa sarili niya saka siya padabog na naglakad. Naabutan niya na naman si Carmela sa elevator dahil isang floor lang naman ang pupuntahan nilang dalawa. Ma'am Carmela, is that you? Natutuwang saad ng empleyado nang bumukas ang elevator. Ngumiti naman si Carmela kasaka siya tumango. Ikaw nga, Ma'am Carmela. 5 taong ka rin namin hindi nakita dito. Babalik ka na ulit? Excited na tanong ng empleyado.
Malakas namang tumikim si Sofia kay napatingin sa kanyang ibang empleyado. Bigla naman silang natahimik. Napapailing na lang si Carmela saka siya pumasok sa elevator. Tahimik silang lahat sa elevator. Gusto sanang kausapin ng mga empleyadong kasabay nila si Carmela pero natatakot sila dahil kasama din nila si Sofia. Nang bumukas ng elevator ay nauna nang umalis si Sofia dahil nasisirang araw niya dahil kay Carmela. Ma'am Carmela, we're happy to see you here again. Tuwang-tuwang sana isang babae. Nang masiguro nilang nakalayo na si Sofia, masaya ako makabalik na rin dito. Kamusta naman ang kumpanya? Okay lang naman pero minsan hindi nakakapag-close ng deal si Ma'am Sofia. Meron pang usap-usapan dito na yung mga report, business plan o proposal na pinapasa niya, pinapagawa niya lang. Kaya nasuspend siya ng 1 linggo. Hindi kami sigurado pero yun ang kumakalat sa kumpanya. Mahina pang wika ng babae. Tipid lamang nang umiti si Carmela, hindi niya akalain na nakarating sa mga empleyadong ginawa ni Sofia. Kayo dyan, ang aga-aga, tsismisan ang alam na gawin. Gusto niyo bang mawalan ng trabaho? Sigaw ni Shoni na makita niyang nagsasama-sama ang mga empleyado kasama si Carmela. Pasensya na Ma'am Carmela, kwentuhan na lang tayo ulit kapag may time. Pagpapaalam ng mga ito saka sila mabilis na umalis. Lalo na nang papalapit na si Shoni sa pwesto nila. Wala akong pakialam kahit na kilala ka nila. Magiging magandang halimbawa ka naman. Hindi porket anak ka ng may-ari ng kumpanya ay gagawin mo ng gusto mo. Oras ng trabaho pero nandito ka pa rin. Paniner mo na naman ito kay Carmela. Nagtungo na si Carmela sa design department. Napatingin naman sa kanyang ibang empleyado na hindi siya kilala. Ikaw ba si Carmela, ang anak ni Mr. Hidalgo? Tanong na isang lalaki makita siya si Carmela. Tumango naman si Carmela. Ako nga po, sagot niya. Ako nga pala si George or you can call me Gia. Ako ang head ng fashion designer at akong hahawak sa'yo. Wala akong pakialam ko anak ka ni Mr. Hidalgo. Susunod ka sa lahat ng gusto ko. Maarte nitong wika. Akala ni Carmela tuwid na lalaki pero hindi pala. Yes ma'am, I'm glad to be part of your team. Sagot ni Carmela, napataas lang naman ng kilay ang bakla. Good, mabuti ka marunong ka tumingin kung lalaki ba babae ang kaharap mo. Anyway, gusto ko maipakita ka sa akin ngayong araw ng design mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani pa nito ni ikinatango ni Carmela. Marami pang inexplain sa kanya ang head ng fashion designer at tinuro na rin kay Carmela ang magiging pwesto niya. Samantala namang maaga pa lang ay mainit ng ulo ni Idam. Hindi talaga sila magkakasundo ng pinsan niyang si Ruel. Inis nang hinilot ang sentido niya. Katatapos lang ng meeting nila at walang ginawa ang pinsan niya kundi ang kontrahin ang lahat ng mga suggestions niya. Papatayin talaga kita, niisasad ni Idam sa sarili niya. Samantala namang may inuutusan si Ruel na tao para maghanap na magiging baho ni Idam. Hindi niya hayaan na magkaroon ng mataas na posisyon si Idam sa kumpanya. Siguraduhin mong may hanap kang ikakasira ng pangalan ni Idam. Hindi ko siya kayang pakasamahan ng matagal, lalo na ngayon sa isang lugar kami. Seryoso niyang wika sa lalaking kausap niya. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang trabaho namin. Sagot naman ng lalaki, inis na naupo si Ruel sa swivel chair niya at pinagsaliko pa mga palad niya. Hindi ko hayaan na magkakaroon ka ng parte sa kumpanya na ito, Idam. 5 taon kang walang ginawa para sa kumpanya habang ako nagsusunog ng kilay sa ibang bansa at kung kailan ako bumalik dito para magtrabaho. Saka mo naman naisipang bumalik. Hilaw na natawa si Rowell sa kanagitgit ng mga ngipin niya sa inis. Samantala, napapainat si Carmela na makaramdam siya ng ngalay habang nagda-drawing. Tinignan niya ang design niya at marami pa rin siyang kailangang gawin para ma-finish niya ito bago matapos ang araw. Nakataas ang kilay na sad ni George nang tinignan niyang drawing ni Carmela. Iniangat naman ni Carmela ang paningin niya. Siguraduhin mo lang na may papasa mo yun sa akin ngayong araw kung ayaw ibagsak kita sa training mo. Wala akong pakialam sa pagkatao mo. Matari pa nitong wika. Yes ma'am, magalang na sagot ni Carmela at muling tinuon ang atensyon niya sa ginagawa niya. Habang nagdodrawing siya, iniisip niya kung paano niya sisimulan ang plano niya. Paano niya mababawi sa stepmom niyang kumpanya. Saan niya makikita ang mga dokumento na nagpapatunay na sa kanya nakapangalan ang shares na hawak noon ng kanyang ina. Paano niya mabibigyan ng hustisyang mommy niya? Saan siya magsisimula? Saan siya kukuha ng sagot sa mga tanong niya? Ngayong nakapasok na siya sa kumpanya nila, nakawala sa bahay nila at nakaalis sa pananakit ng stepmom niya,
Ano ang susunod niyang gagawin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Carmela. Hindi niya akalain na mas mahirap pa pala kaysa sa inasahan niya ang gagawin niya, lalo na't mag-isa niya lang nakikilos. Lumipas ang mga oras nang matapos siya sa ginagawa niya, ay pinuntahan niya ng fashion head designer para ibigay ang design niya. Kumatok siya ng 3 beses sa office nito. "Come in!" rinig niya sa maarteng boses ni Gary. Pumasok na si Carmela at binabasa la mesa ang design niya. "Eto na ma'am yung sample ng design ko. Kung may kailangan pa akong baguhin, just tell me. Willing po akong matuto mula sa inyo." Aniya. Tinaasan lang naman siya ng kilay ni George. Tinignan ni George ang disenyo ni Carmela. Maganda naman ito, detalyadong bawat design. Pero dahil masyadong mahirap ang design niya, baka mahirapan ng mga mananayang masundan ng gustong design ni Carmela. "Kaya mo bang gawin ko ano yung nasa design mo? Masyadong maraming maliliit na details. Isang pagkakamali mo lang, iba ng kalalabasan sa actual." "Of course, kung gusto niyo, pwede ko na siyang simulang gawing bukas. Give me 1 week to finish it." 3 days, hirit naman ni George. Hindi alam ni Carmela kung papayag ba siya lalo't masyadong miksi ang 3 araw para sa gown na maraming details. Kailangan pa niya lagyan ng beadings at embroidery. 1 linggo, Miss Gia, matigas sa saad ni Carmela. Hindi siya papayag sa 3 araw lang dahil bababa ang kalidad ng gown kapag may nadalitong gawin. "Sinusubukan mo ba akong kalabanin, Miss Hidalgo?" may dinasaad ni George. "Kayo ang head ng department. Matagal na kayo sa trabaho niyo. Marami na kayong experience at alam kong sisiw na lang sa inyong pagde-design at paggawa ng gown. Kapag nagawa niyo na 3 araw ang nasa design ko, papayag ako sa gusto niyo." "Inuutusan mo ba ako?" Nanggagalaiti ng sigaw ni George. Kalmado pa rin si Carmela dahil hindi siya papayag sa 3 araw lang. "Alam mong baguhan pa lang ako, Miss Dia. Kung matapos ko man ng 3 araw ang gown, hindi naman maganda ang kalalabasan nito dahil mas iniisip ko ng tapusin kesa pagandahin. Don't pressure your employee just because you're the head. Kung ipipilit mong gusto mo, I will report this kind of attitude of yours sa HR. Alam kong hindi tamang gamitin kong pagkatao ko dahil isang designer pa lang ako, pero tandaan mo, Miss Gia, mga empleyado ng kumpanya ng mga magulang kong pinapahirapan mo." Motoridad na saad ni Carmela. Napatikim naman si George at hindi na nakapagsalita. Muli niyang tinignan ang design ni Carmela at alam niyang imposible ang 3 araw para matapos ito, lalo na't mag-isa niya lang. 1 linggo. Sige, makakaalis ka na, sukong saad ni George. Gumiti naman si Carmela at bahagya pang yumuko bago lumabas ng office nito. "Ma'am Carmela, sabay ka na sa aming bumaba," tawag sa kanya ng isang empleyado. Tinignan ni Carmela ang cellphone niya pero wala pang text, so tawag si Idam sa kanya. "Mauna na kayo, may hinihintay pa ako," nakangiti niyang sagot. Uwian na kaya unti-unti nang nabawasan ang mga kasama niya sa department nila. Naupo na muna si Carmela sa pwesto niya habang nag-scroll sa phone niya. Pero lumipas ang kalahating oras ay wala pa rin si Idam. Overtime ba siya? Ani ni Carmela sa sarili niya. Nilibot niyang paningin niya sa office nila pero wala na siyang kasama. Siya na lang ang natitirang tao sa loob. Maaga pa lang ay binuksan niya na ang mga ilaw dahil ayaw na ayaw niya sa dilim. "I'm sorry. Oh shit." Gulat na wika ni Carmela at halos manginig ang buong katawan niya dahil sa takot. Natawa naman si Idam sa kanya. "Anong nakakatawa?" Masungit na wika ni Carmela sa kanya. Ayaw pa naman ni Carmela na nagugulat dahil pakiramdam niya ay humihiwalay sa katawan niyang kaluluwa niya. "I'm sorry, naubusan ako ng load yung phone ko kaya hindi na kita natawagan or na-text. Pasensya ka na kung naghintay ka. Let's go." Naglakad naman silang dalawa pababa ng building at dahil halos 1 oras nang late si Idam, silang dalawa na lang ang taong naglalakad. "Bakit ka ba na late? Marami kang ginawa?" tanong ni Carmela. "Wala naman, may tinatapos lang akong gawin. Hindi ko man namalayang uwian na pala kaya hindi ka agad kita nasundo dito." "Hindi ka namang galit?" Umiling lang naman si Carmela. Wala siyang dahilan para magalit lalo na't mag-asawa lang naman sila sa papel. Hindi nila obligasyon ang isa't isa. Pinagbuksan na ni Idam ng pintuan si Carmela saka sila umalis ng kumpanya. Nang makarating sila sa bahay nila ay naupo na muna sila sa sofa para makapagpahinga. "Gusto mo bang mag-order na lang ako ng kakainin natin para makapagpahinga ka?" Nahiyang saad ni Carmela. Mukhang tama nga ang mother-in-law niya na wala siyang ipapakain kay Idam kung hindi galing lahat sa take-out or order. "Ako na lang magluluto, hindi naman ako masyadong pagod." Tumayo na si Idam at nagtungo sa kusina. Napapabuntong hininga na lang si Carmela.
Mukhang kailangan niya na mag-enroll sa cooking class every weekend. Hindi naman pwedeng si Adam na lang ang palaging nagluluto para sa kakainin nilang dalawa. Nagbihis na muna si Carmela bago siya sumunod sa kusina. May pwede ba ako maitulong sa'yo? Tanong ni Carmela habang may ginagawa sa sink si Adam. You really want to help me? Balik na tanong naman ni Adam. Oo naman, dalawa tayong kakain tapos ikaw lang ang kikilos. Ayaw ko naman na maging pabigat sa'yo. Kumuha si Adam ng 2 buong bawang. Sili at sibuyas sa kanya binigay kay Carmela. Hiwain mo sa maliliit ang mga bawang at sibuyas. Ganon din ang sili. Alam mo naman sigurong gawin yon. Kung hindi naman, hayaan mo na akong gumawa nun. Naghuha naman kaagad ng kutsilyo at chopping board si Carmela. Alam niya naman ang maghiwa. Sa pagtitimpla lang talaga siya, hindi marunong. Ano kayang gagawin ni Sofia at Shoni para pahirapan si Carmela at mapaalis sa kumpanya? At ano ang mangyari kay Adam sa kumpanya ng kanyang lolo ngayong may masamang plano si Rowell para mapatalsik siya sa kumpanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.